Ang linyang kung si Kristo nga ay nagpapakumbaba, ikaw pa kaya, ay isang makapangyarihang paalala sa bawat Kristiyano na ang tunay na pamumuhay ng pananampalataya ay nakaugat sa kababaang loob. Tinatawag na humiliation of Christ sa teolohiya ay tumutukoy sa kusang loob na pagpapakababa ni Jesus mula sa kanyang pagka-Diyos upang maging tao, magdusa at iaalay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ayon sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8, bagamat si Kristo ay likas na Diyos, hindi niya ipinagpalitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, hinubad niya ang kanyang kaluwalhatian at namuhay bilang alipin, naging masunurin hanggang sa kamatayan. Sa krus, ipinanganak siya hindi sa marangyang tahanan kundi sa isang sabsaban. Tanda ng kababaang loob mula pa sa simula ng kanyang buhay sa lupa. Makikita natin ang Panginoon na naghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad, isang gawain ng alipin upang turuan sila ng halimbawa at pagpapakumbaba at paglilingkod. Kung si Kristo na anak ng Diyos ay nagpapakababa para sa atin, paano pa kaya tayo mga tagasunod niya? Ang kanyang buhay ay paanyaya para sa lahat ng talikuran, ang kapalaluan at mamuhay ng may kababaang loob tulad niya. Ang Philippians chapter 2 verse 5 to 8 ay nagpapahayag ng matinding halimbawa ng kababaang loob ni Kristo na siyang dapat tularan ng bawat mananampalataya. Ayon sa talata, bagamat si Kristo ay likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang kanyang karapatan at namuhay bilang isang alipin. At hindi basta kamatayan lamang kundi isang malupit at kahiyahiyang kamatayan sa krus. Ang talatang ito ay paalala na ang tunay na kadakilaan sa pananampalataya ay makikita sa kababaang loob at sa handang pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit pa ito'y magdulot ng sakripisyo. To repudiate any sense of entitlement means to consciously reject the belief that you inherently deserve special treatment, privilege, or rewards without effort or humility. It is a call to embrace gratitude, responsibility, and self-awareness, acknowledging that life, success, or favor is not owed to anyone, but is often the result of grace, hard work, and service. In the Christian context, this aligns with Christ's example. Though he was God, he did not cling to his rights but humbled himself for others. Likewise, we are urged to let go of pride and entitlement and instead live with humility, gratitude, and servant's heart.